dadakuli sa ating pong tinatalakay. At para po sa yung mga hindi po masyadong nakakaten ay tayo po ay meron po tayong sinusunod na series ngayon. So sa akin po, sa part ko ay yung Ten Commandments at yung kay Pastor Jeff naman po na series is yung The Lord's Prayer. So makikita po natin yung kung paano po ito nagtutulungan para po tayo ay patuloy na lumago at patuloy na lumakas sa salita po ng ating pong Panginoon. Yan, so tayo po ngayon sa umaga pong ito ay nasa ikatlong utos na po na pinamagatan po natin, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Okay, so nakasulat po yan sa Exodus chapter 20, verse 7. Tayo po muna tayong lahat, tayo po ay lumapit sa Panginoon. Let us pray. Dakilang Diyos, mga pangyarihan sa lahat, salamat po sa umaga pong ito, sa buhay at kalakasan na pinagkakaloob niyo po sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa napakalaking pribilehiyo na kami po ay laging binibigyan niyo po ng inyong salita. Pinapaunawa niyo po sa amin, Panginoon, yung mga bagay na ito. Hindi para manatiling head knowledge, Panginoon, bagkus may apply po namin ito sa aming po mga buhay at sa aming pong pang-araw-araw na gawain, Panginoon. Maraming pong salamat na sa umaga pong ito, patuloy na kausapin niyo po ang bawat isa po sa amin. Kayo po ang patuloy na makita at kayo po ang mahayag, Panginoon. Mapapurihan ka namin sa umaga pong ito sa pamamagitan po ng aming pong pakikinig, ng aming pagiging attentive, Panginoon, sa mga sasabihin niyo, sa inyong pong mga salita, na tumimoy po ito sa aming puso, sa aming isipan. Maraming pong salamat, Panginoon. Tinataas po namin sa inyo ang lahat ng ito. Pinupuri ka po namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sige po, makakapo na po tayo. Yan. So, nasa ikatlong bahagi na po tayo ng ating pong series. Okay, ito na po ay yung last time ay nasa 4 to 6, Exodus chapter 20 verse 4 to 6. Ngayon naman po ay nasa Exodus chapters 20 verse 7 na po tayo. Which is ito po yung nakasulat dito, you shall not take. Meron pa tayong dyan, yung babasahin natin. Sige. Exodus chapter 20 verse 7. Yan, sabi po dito, you shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Tagalog version? Yan. Sa Exodus 20 verse 7, sabi po rito, huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sino mang gumamit ito ng walang kabuluhan. Yan. So, napakaganda po ng ating pong sa ikatlong utos na po yung ating pong pinag-uusapan. And I hope na lahat po ng ating pong tinatalakay from first commandment, hindi lang to para ma-memorize natin, kundi para mas maintindihan po natin yung kahalagahan po nito. At mas lalo po nating na-appreciate yung salita po ng Panginoon dahil naiintindihan na po natin yung ginawa ng ating Panginoon. At mas lalo po nating na-appreciate in every time na babasahin po natin, lagi po nating tatandaan, and every time na babasa tayo ng Old Testament, laging ang lens natin, titingnan natin lagi yung ginawa sa New Testament. Hindi tayo dapat nag-end na si Pastor Paul nasa Old Testament. Hindi na kami saklaw ng Old Testament. Diba? Pero titingnan natin, mas nagiging mahalaga yung ginawa ng ating Panginoong Jesus dahil nakikita natin yung way nung 10 utos ng Diyos. Which is ito yung bagay na kung saan makapagsasatisfy din sa ating pong Panginoon. Nakikita natin yung kahalagahan, yung bigat, at kapag binabasa natin yung Old Testament, lagi natin titignan yung lens, yung kabuuan nito, or yung kung ano yung kaganapan nito pagdating sa New Testament. So hindi tayo bumabasa ng Old Testament na parang na-stop na tayo doon. Lagi nating iisipin, lagi nating tatandaan na kapag bumabasa tayo ng Old Testament, yung lens natin, yung ating pong camera, yung pinaka tawag dito, kabuuan nito at yung kaganapan nito, titignan natin lagi yung New Testament na senaryo na kung paano ang Lord gumawa ng way para masatisfy po yung mga bagay na ito.
So, ibig sabihin, habang binabasa natin at pinag-aaralan po natin ang Ten Commandments, nakikita natin yung bigat, nakikita natin yung burden, nakikita natin na meron palang matinding expectation or standard ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, habang binabasa, pinag-aaralan natin ito, nakikita natin at mas na-appreciate natin kung bakit kailangan gawin ito ng Panginoon in the New Testament. Amen? So, ibig sabihin, mas nagiging mas nagiging aware. Okay? So, hindi natin ligoy-liguyin. Pasok na po tayo dito sa ating pong ikatlong utos ng Diyos. Okay? You shall not take the name of the Lord your God in vain. Wag daw natin gagamitin ang pangalan ng ating Panginoon sa walang kabuluhan. Bakit? Sapagkat ang pangalan, ang pangalan po ng ating Panginoon, wala tayong ibang masyadong pag-uusapan. Ang pangalan ng ating Panginoon ay holy. Period. God's name is holy. Mapapansin natin mga kapatid, sa ancient Israel, pag sinabi natin ancient Israel, ibig sabihin, nung panahon, nung unang mga Israel, nung unang tribes na nababasa natin sa Old Testament, mga kapatid, ang mga pangalan or ang mga binibigay na pangalan sa Old Testament ay napakalaking bagay sa kanila. Hindi nila ito tinitreat na parang maliit na bagay. Pag sinabi natin merong pangalan, merong itinalagang pangalan, pag binabasa natin ang Old Testament, merong mga isineset na mga pangalan. Para sa ancient Israel, mga kapatid, hindi ito simpleng bagay. Kapag meron kang inilagay na pangalan sa isang tao, sa isang bagay, even sa, mapapansin natin kahit sa mga altar, may binibigay na pangalan. So, ibig sabihin, mga kapatid, to ancient Israel, yung mga pangalan na ilalalagay o yung mga ginagamit na pangalan, hindi nila ito tinitreat na maliit na bagay lamang. Hindi ito simpleng bagay lang. Sa Biblia, mga kapatid, kapag babasahin natin, especially in the Old Testament, ang bawat tao na binibigyan ng pangalan ay merong, hindi lang ito basta nagre-represent sa label nila. Hindi lang ito basta simpleng bagay na nagkakaroon ng pangalan o nagkakaroon ng tawag sa isang bagay. Mga kapatid, kapag nagkaroon po ng pangalan in the Old Testament, nagre-reflect po ito ng kanilang identity, nagre-reflect ito ng kanilang character, reputation, purpose, and authority. Pag pinag-uusapan natin yung pangalan, pag nakikita natin sa Old Testament na merong ilalagay na pangalan, hindi yung basta trip-trip lang. Hindi yung basta bagay lang na naisipan lang nila, na napagkasunduan lang nila. Merong malalim na dahilan. Nagpapakita ito ng identity, ng character, reputation, at ng malalim na purpose and authority. And every time na may mababasa tayo sa Bible na naglalagay o nagtatalaga ng pangalan, alam niyo, napaka-importante even sa ating pong Panginoon, yung pangalan. Kung mapapansin natin, kapag binabasa natin ang Bible, maraming mga taong may dating pangalan na pinalitan. Hello? Nandiyan ba kayo? May mga taong may dati ng pangalan na pinapalitan ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, kahit sa ating Panginoon, malaki ang ibig sabihin, may malalim na dahilan kung bakit nagkakaroon ng tawag, nagkakaroon ng pangalan ang isang tao. Okay? Kung sa Old Testament pa lang, mga kapatid, hindi ko na ipinalagay dyan. Sa Genesis chapter 17, verse 5, yung pangalan ni Abraham, bago siya naging Abraham, ang tawag ko sa kanya, Abram. Abram, ibig sabihin parang pinaiksi lang. Naging from Abram, naging Abraham o naging Abraham. Okay? Pinalitan ng Panginoon ang pangalan ni Abrams para mag-reflect ito sa bagong identity ng kanya pong pagkatao. Mula sa pangalang Abram na kung saan tinuturing na pinakadakilang ama doon nung panahon nila at pinakadakilang ama during that time, from Abram, pinalitan ito ng pangalan na tinatawag na Abraham. Kaya pag may nababasa po kayo sa Bible na Abram, ibig sabihin, hindi pa siya nagkakaroon ng change ng name. Okay? Pero pagdating ng Genesis chapter 17 verse 5, makikita po natin kung paano pinalitan ng ating Panginoon yung pangalan na Abram to Abraham. Okay? Kasi yung pangalang Abram, mga kapatid, ay nagpapakita o ang ibig sabihin po nito ay tumutukoy lang ito sa isang dakilang ama, isang pinakaunang ama na magiging ama ng mga bansa. Diba? Parang exalted father,
yung salitang Abram. Pero yung pangalang Abraham, mga kapatid, tumutukoy po ito sa tinatawag na father of many nations or father of a multitude. Ibig sabihin, nung pinalitan po yung pangalan na Abraham to Abraham, pinapakita po nito yung bagong identity ni Abraham. Okay? Kung dati, tingin lang sa kanya, pinakadakilang ama lang during that time sa panahon ng ancient Israel, pinapakita dito ng Panginoon na yung bagong identity ng isang Abram to Abraham na magkakaroon ng covenant ang ating Panginoon sa isang tao na nagngangalang Abraham, na siya po ay gagawing father of many nations. Kaya kung papansinin nyo, mga kapatid, kung alam nyo po yung genealogy, parang basic genealogy lang ni Abraham. Si Abraham, nagkaroon siya ng 3 asawa. Si Hagar, si Sarah, and si Keturah. Huwag na tayo mag-focus kay Hagar kasi naging anak niya doon kung di ako nagkakamali, si Ismael. Diba? Pero pagdating po dito kay Sarah, dito tayo mag-focus. Si Sarah, kung kilala niyo po si Sarah yung isang babae na hindi magkaanak. Then binigyan ng Panginoon, nagkaroon ng anak. Sino ang naging anak niya? Si Jacob. Hindi si Jacob. Naku, si Esau na. Si Esau na. Si Sarah, na asawa ni Abraham, kasi 3 naging asawa niya. Si Hagar, si Sarah, at si Keturah. Pero focus tayo kay Sarah, dito yung genealogy, papunta kay Jesus. Nung napangasawa niya si Sarah, nagkaroon siya ng anak, ang pangalan ay, Isaac. Kung kilala niyo po si Isaac, siya yung may bitbit ng kawayan at iaalay. Di ba? Minsan nakakalito din talaga yung mga pangalan, no? Kasi sa dami ng pangalan talaga, di ba? Nagkaroon ng anak, ang pangalan ay Isaac. Nung nagkaroon siya ng anak na Isaac, ngayon, si Isaac, nagkaroon ng asawa, ang pangalan ay the beautiful Rebecca. Bakit beautiful Rebecca? Because yung pangalang Rebecca is captivating beauty. Ang ibig sabihin. Ibig sabihin, pag sinabing Rebecca, beautiful. Diba? Captivating beauty. Yan. So nakapag-asawa si Isaac na ang pangalan ay Rebecca at nagkaroon siya ng 2 anak. Sino naging anak niya? Sino? Si Judah na. Nagkaroon siya ng 2 anak. Si Jacob at si Esau. Sino ang panganay? Si Jacob. Hindi, si Esau. Si Esau. If you remember the story, mga kapatid, ibig sabihin, ang pangalan talaga, si Esau. Okay? Nagkaroon ng issue, nagkaroon ng, tawag dito, yung kakontsaba si Rebecca sa pagpapalit and everything dahil nagugutom si Esau during that time and so on and so forth. So napunta kay Jacob yung blessing. Okay? Napunta kay Jacob. So ibig sabihin, pinapakita ko na para at least maintindihan nyo lang, kasi nagbibigay ako ng mga simpleng example o ng mga, at least mga basic mga example para at least maintindihan natin yung Old Testament. Kasi napakaraming pangalan yan. Malilito kayo. Minsan nga ako, nalilito rin ako eh. Napagpapalit ko si Aaron, at saka sino ba yung isa? Si Joshua. Sabi ko, si Joshua ba yung naiwan doon na gumawa ng guya si Israel? Hindi, si Aaron ang naiwan doon. Kawawa naman si Joshua, walang kinalaman doon. Okay? So pinapakita ko lang to, mga kapatid, para at least maintindihan natin yung kung paano para at least makilala po natin ng gusto sino po si Abraham. Okay? So nagkaroon ng anak siya, nagkaroon hanggang sa makarating po kay Jacob at saka kay Esau. Then kay Jacob po napunta instead of kay Esau yung blessing. Okay? So, ibig sabihin, nung sinasabi ng Panginoon kay Abraham, mga kapatid, na you are become a nation,
father of multitude, the father of many nations. So kung makikita kasi natin ng genealogy, nagkaroon talaga ng mga nation kasi parang doon pa lang sa anak ni Hagar si Ismael, nagkaroon na doon ng mga Arab tribes. Napunta doon. Okay, so pagdating naman dito kay Jacob and Esau, sa part ni Esau, nagkaroon din ng hindi ako nagkakamali, yung mga Dominita o nakalimutan ko yung pangalabasa, mga Adomites, yan, mga Adomites. So yun yung pagdating naman kay Jacob, yun na yung mga nagkaroon ng 12 tribes of Israel. Okay, yung si Judah, kapatid yun dun sa 12 tribes. Okay, para hindi kayo malito. Okay, si Jacob, mas matanda yung sa lipi ni Judah. Kasi una yun si Jacob eh. Okay? So para at least medyo familiar lang tayo. Sinasabi natin na yung pangalang Abraham, napalitan ng Abraham, so ibig sabihin nito ay ginawa siya o binago ng Panginoon yung identity niya na magiging a father of many nations. Okay? So, or a father of a multitude. Nagre-reflect ito, mga kapatid, itong pagpapalit ng pangalan ni Abraham. Nagre-reflect po ito ng covenant ng ating Panginoon kay Abraham. Okay, yung pinangako ng Panginoon kay Abraham. So pinapakita ko lang ito, mga kapatid, para maintindihan po natin kung gaano po kahalaga sa Panginoon yung mga identity, yung mga pangalan. Okay? Kaya nga minsan pag-iisipin nyo, yung pangalan nyo, may ibig sabihin ko minsan eh. Lalo na kung Kristiyanong magulang nyo, nilalagay ng pangalan, di ba? Hindi kinukuha sa Bible, kinukuha sa horoscope. Hindi, wala sa horoscope. Pag sa horoscope, mga Scorpio pangalan mo, siguro, mga Scorpio, ganun. Hindi ka Capre, tapos may corn sa dulo. Di ba? So, ibig sabihin, mga kapatid, may mahalagang parte yung pangalan. Lalo na kung nakikita pa lang natin sa panahon pa lang ni Abraham, na kung saan ito ay nagre-reflect ng covenant ng ating Panginoon kay Abraham at pagkakaroon ng bagong identity ni Abraham. Kung mababasa din natin in the book of Genesis chapter 32 verse 20, ito naman yung panahon na kung saan pinalitan naman ang pangalan ni Jacob. So kilala na natin si Jacob. Ang kapatid niya si Esau. Okay, si Esau ang panganay pero napunta kay Jacob ang blessing. Okay, kasabot niya dito si Rebecca. Kapag isipin natin parang minsan nagtatanong ng asawa ko, di ba parang may pandarayang nangyari? Kasi parang dinaya lang nila yung tatay nila. Tapos instead na si Esau yung i-bless, napunta kay Jacob. So makikita rin natin dito, mga kapatid, kung bakit pinalitan. Okay? So, yung pangalan na Jacob, mga kapatid, ay pinalitan, naging pangalan, anong pangalan? Naging from Jacob into Israel. Okay, so ano na, medyo alam na pagka nag-quiz. No? Kabisado na. Okay? So sa Genesis chapter 32 verse 28, ang sabi po dito, your name shall no longer be called Jacob, but Israel. Okay? Yung pangalan pong Jacob, mga kapatid, ay isang marka ng transformation, ng identity and relationship ni Jacob sa ating pong Panginoon. Alam niyo, pag-iisipin natin, yung pangalang Jacob ay nagsimula siya sa pangalang na ibig sabihin po ay parang hill grabber, parang mang-aagaw, or parang deceiver. Parang isipin natin, yung pangalang Jacob parang ang pangit pala pag-iisipin natin. No? Parang kung babasihan natin, mga kapatid, yung salitahan ng Panginoon or even kapag magkakaroon tayo ng research, makikita natin na yung dating pangalang Jacob, mula doon sa nagkaroon ng nag-deceive siya na instead na kay Esau mapunta yung blessing, napunta kay Jacob. Okay? So, yung time po na ito, mga kapatid, ay nagkaroon po ng pagpapalit ng pangalan na magmula po sa Jacob, papunta sa pangalang Israel. Na ang ibig sabihin, mga kapatid, one who struggles with God. Or ang ibig sabihin, isang taong nagtatagumpay sa piling ng Diyos. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung pangalang Israel, ang ibig sabihin, ay isang taong nagtatagumpay sa piling ng Diyos. So from Jacob, ginawa pong Israel. So binagkaroon po ng transformation at pagpapakita po ito, mga kapatid, na itong pagpapalit ng pangalan na ito sa Biblia
ay may pinapakita po sa atin na tinatawag na divine calling. Okay? Nandiyan pa ba kayo? So yung pagpapalit ng pangalan ay pag-transform ng character at divine calling. Nagpapakita po ito, mga kapatid. Kung papansin natin, kung sa simula, yung pangalan na magmula doon kung ang simula ng pangalan ni Jacob na ibig sabihin ay parang ng agaw, parang ng bisig, ay pinalitan ito ng tinatawag na pangalang Jacob, na ang ibig sabihin po sa foundational Hebrew ng patriarch na mga kapatid, na ang ibig sabihin po is the father of the 12 sons who established the 12 tribes of Jacob. So ibig sabihin, yung pangalang Israel, ito yung naging pinaka-Hebrew patriarch na ang ibig sabihin po ay father of the 12 sons who established the 12 tribes of Israel. Kung papansinin natin mga kapatid, sa Bible, minsan ginagamit po yung pangalang Jacob, minsan minsan pinapalit po yung pangalang, kumbaga, vice versa, pinagpapalit-palit. Minsan mababasa natin yung pangalan Jacob, minsan naman pangalang Israel ang mababasa po natin. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi talaga sinasabi na pangit or naging parang negative yung pangalang Jacob na pinalitan lang ng Israel. So, pinagpapalit-palit ito ng Panginoon. Kung mapapansin nyo sa Old Testament, mababasa nyo minsan na kahit na pinalitan na yung pangalan niya, ito Israel, nagagamit pa rin yung pangalang Jacob, nagagamit pa rin yung pangalang Israel, na pagpapalit-palit pa rin na ang isa lang namang tao ang tinutukoy. Pinapakita lang ito mga kapatid, na-highlight lang po nito na yung pangalang Jacob at yung pangalang Israel, nagpapakita lang po ito ng human nature at yung spiritual journey ni Jacob. So ibig sabihin, mula doon sa naging sitwasyon, hindi naman siya talaga ibig sabihin ay mga agaw or deceiver. So ibig sabihin, magmula doon sa sitwasyon ng unang naging nangyari kay Jacob, pinaganda ng Panginoon na ibig sabihin ay magiging pagmumula ng 12 tribes of Jacob. Okay, so pinapakita lang po dito mga kapatid, dito sa pinag-aaralan po natin, na yung pagpapalit po ng pangalan, even ginagamit po parehas yung pangalang Jacob at Israel, pinapakita lang po nito na yung journey mismo ni Jacob bilang isang tao, bilang isang makasalanan, papunta dun sa tinatawag na spiritual journey. Okay, so parang tayo lang yan. Kung dati, meron tayong identity na kapag nakikita tayo sa labas, ayan si Ray, wala nang ginawa yan kundi mag-inom, umaga hanggang gabi. Di ba? Pero pag ngayon, nakikita ka na, ayan si Ray, pag Sunday, nasa church yan. Di ba? Talagang nagpipray yan. Wala yung gagawin na hindi niya pagpipray. Di ba? So, ibig sabihin, pinapakita lang mga kapatid, yung human nature ni Jacob at yung kanyang spiritual journey. So, pag maririnig natin yung pangalang Jacob, at the same time, yung pangalang Israel, ay pagpapakita lang na both nature ng pagiging human nature niya at yung naging journey niya sa Panginoon, yung kanya pong spiritual journey. Okay? So, ibig sabihin, mga kapatid, napakalaki at napakahalaga para sa Panginoon yung pagkakaroon po ng identity, pagkakaroon ng pangalan, pagkakaroon ng tawag sa isang tao, sapagkat hindi po ito maliit na bagay pagdating po sa bayang Israel. Okay, nandiyan pa ba kayo? Hindi ito maliit na bagay pagdating sa bayang Israel. Ulitin natin yung ating pong third commandment, ang utos ng Panginoon, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Okay? Sa walang kapararakan, walang kung saan-saan lang. So, hindi natin dapat ginagamit ang pangalan ng Lord sa walang kabuluhan. Okay? So, even mga kapatid, si Joshua, kung kilala niyo po si Joshua, ang unang pangalan ni Joshua ay tinatawag po na Hosea. Okay? Bago siya naging Joshua, ang tawag po sa kanya ay Hosea. Sa Numbers chapter 13, verse 16. Ito po yung kung saan, yung panahon na kung saan pinalitan ang pangalan ni Hosea na ang ibig sabihin po sa Hebrew ay salvation. Okay? Ang pangalang Hosea sa Hebrew ay ang ibig sabihin po ay salvation. Pero nung pinalitan na po siya ng pangalan na Joshua, na ang ibig sabihin na po ay the Lord is salvation. Okay? Nakakasunod po kayo mga kapatid?
So, ganun kahalaga from Hosea. Kasi alam niyo mga kapatid, bigyan ko lang kayo ng trivia during that time. Bakit may ganung part na parang kay Joshua, from Hosea, pinalitan ng pangalan na Joshua from the Lord, from pangalang salvation, pinakita at pagpapalit ng pangalan upang ma-identify that the Lord is salvation. Naaalala nyo mga kapatid, kapag nakikita natin sa New Testament, laging mahalaga sa mga escriba, sa mga Pharisees, yung pangalan ng kanilang mga ninuno. Okay? So, ibig sabihin, nagpapakita lang ito na parang yun na yung sinasamba nila, pero pinapakita dito sa binabasa natin mga kapatid kung paano pinapalitan ng Lord para ipakilala kung sino talaga ang tagapagligtas. Ibig sabihin, sa panahon ng Old Testament, makikita nyo na parang si Hosea, yung parang way ng salvation. Si Joshua, pinapakita yung pangalang Joshua, although iisa lang naman sila, yung pangalang Joshua ay pagpapakita o sa tinatawag na ang ibig sabihin sa Hebrew is the Lord is salvation. So hindi si Hosea, kundi the Lord is salvation. The Lord is salvation. Amen po mga kapatid. Bigyan ko kayo ng trivia para po mas maunawaan po natin. Yung pangalang Moses, na ang ibig sabihin po nito, it represents the law. Pag makikita po natin mga kapatid si Moses o yung pangalang Moses, it represents the law. Okay? Nandiyan pa kayo? Taas ng kamay pagka nagugutom. Okay? Si Moses, ang pangalan pong Moses, it represents the law. Okay? So mababasa natin, kapag binabasa natin yung Exodus, makikita natin si Moses hindi nakatawid sa di ba? Parang isip natin, parang kawawa naman si Moses after all these things, after ng kanyang paghihirap, kasi hindi siya nakatawid sa promised land, siya nakapunta. Alam niyo yung pangalan Moses, ang ibig sabihin po niya, o nagre-represent po yan sa law. Ano ba? Alam niyo ba kung ano ang nagdudugtong mula sa wilderness, yung paikot-ikot yung Israelites, sa wilderness, yung parang suffering. Ano yung nagdudugtong sa wilderness o naghihiwalay sa wilderness papunta doon sa promised land? Anong ilog? Ilog? Ano? Ilog baho? Anong ilog baho? Dito yun. Jordan River. Okay? Sa wilderness, na paikot-ikot sila, ang naghihiwalay sa wilderness at sa promised land ay Jordan River. Alam niyo ba mga kapatid, ang Jordan River, nagre-represent po yan ng judgment. Yung Jordan River, nagre-represent po yan ng judgment. So, ibig sabihin, the law cannot pass through. Hello, nandiyan pa ba kayo? Pinapakita ng ating Panginoon, even the Old Testament. Ulitin ko, si Moses, nagre-represent siya sa law, sa 10 utos. Kung ano yung batas. Okay? Tapos yung Jordan River, nagre-represent sa judgment na naghihiwalay papunta dun sa salvation. Ano yung salvation? Yung promised land, nagre-represent po yung sa salvation. Pinapakita pa lang sa Old Testament pa lang, the law na hindi makakapag-pass through, hindi makakalagpas sa judgment. Hello? Nandiyan pa kayo? Yung law na pinanghahawakan ng mga Pharisees sa New Testament, hindi, kilala namin si Moses. Sumusunod kami sa kautusan ni Moses. Naniniwala kami sa kautusan ni Moses. Meron kaming 613 law na sinusunod. Wow, hindi kami gumagawa ng ganito, hindi kami. Alam mo yung pinag-aaralan natin nung Sunday na nananalangin sila sa sinagoga, na malalakas, di ba? Para na maipakita na sumusunod sila sa kautusan. Pero sa Old Testament, back then, mga kapatid, kapag babasahin natin, since si Moses ay nagre-represent sa law, then the Jordan River nagre-represent sa judgment, the promised land nagre-represent ng salvation. Pinapakita noon pa man, mga kapatid, the law cannot pass through into your salvation. Alam niyo ba yung pangalang Joshua, alam niyo ba kung sino yung nakapag-pass through sa Jordan River? Nakapag-pass through, yung nakadaan sa Jordan River. Kasi hindi nga nakadaan si Moses Nagre-represent ng law. Pinapakita noon pa man na hindi makakapag-pass through sa judgment, ang law. Okay? Kaya nga meron tayong kanta na better than Jacob, better than Moses, better than Isaac, di ba?
Pinapakita noon pa lang, ulitin ko mga kapatid, sa Old Testament, si Jesus was conceived. Ibig sabihin, tinago. Hindi natin masyadong nakikita si Jesus. But in the New Testament, Jesus was revealed. Okay, nagpakita, physical. Nagpakita yung substance. Okay, kung sino si Jesus, nire-reveal niya yung sarili niya through Jesus. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Si Joshua, alam niyo ba yung pangalang Joshua? Kasi binabasa natin kanina yung Joshua eh. Yung pangalang Joshua, sa Hebrew word, sa Greek word, alam niyo ba ang ibig sabihin ng pangalang Joshua sa Greek word? Jesus. Pangalang Joshua, ang ibig sabihin po ay Jesus. Sino ba yung nakapag-pastor sa ano? Sino ba nakapag-pastor sa Jordan River? Ha? Si Joshua. May manager po ba kayo? Nakukuha niyo ba? Si Joshua ay nakapag-pastor sa Jordan River na ang pangalang Joshua sa Greek word, mga kapatid, listen very carefully, is pangalang Jesus. Jesus was conceived in the Old Testament but revealed in the New Testament. Yung pangalang Joshua, ang ibig sabihin po ay Jesus. Kung naaalala niyo mga kapatid, kung familiar kayo, nung bago sila lumakad ng Jordan River, hello, nandiyan? Bago sila lumakad ng Jordan River, ang sabi doon, hindi sila makapag-pass through kasi malakas yung alon, malakas yung agos. Okay? Malakas yung agos. Nung nauuna na si Joshua, ano nangyari doon sa Jordan River? Ha? Tumigil. Tama? Hello? Tumigil. At yung pagtigil niya, ang sabi sa Bible, mga kapatid, tumigil yung ilog in a certain city. May pangalan ng city. Alam niyo kung anong pangalan ng city? Edom. Yung pangalang city, mga kapatid, it was called Edom. Sa Old Testament pa lang, mga kapatid, nagpapakita na that Joshua, aka Jesus, in the Greek word, will only pass through papunta sa salvation. Ibig sabihin, pina-stop na ng Panginoon, nagpapakita na during the ancient Israel pa lang, nagpapakilala na ang Panginoon, mga kapatid. Yung pagpastro ni Joshua, na ang Greek word ay Jesus, it stopped the Edom. Yung, alam niyo ba yung Jordan, saan papunta yung dulo ng Jordan? Papunta sa Dead Sea. Papunta doon sa suffering. Papunta doon sa eternal death. Kung titignan natin ang New Testament. Mga kapatid, nung nag-pass through si Joshua sa Jordan River, the Jordan River stopped in the certain city in the name Edom. So pinapakita sa atin, mga kapatid, sana nasusundan nyo sana nasusundan nyo. Ipinapakita po sa atin, even the Old Testament, yung pag-pass through ni Joshua, the only Joshua will pass through papunta sa salvation, which is the promised land. Ibig sabihin, yung pag-pass through ni Joshua sa Jordan River, it stopped the sin from Edom. Wala na yata ang kausap. The river stopped to the certain city na ang pangalan po ay Edom. Ibig sabihin, mga kapatid, yung pag-pass through, yung tanging nakadaan, yung tanging nakapag-pass through, nakapasok, nakatawid, dun sa judgment na Jordan River, from Edom into the Dead Sea. It stopped the river, the judgment river, from Edom, ang flow po ng Jordan River, papunta dun sa Dead Sea. Nakukuha niyo po ibig ko sabihin, mga kapatid? Nung pagpastro nila, grabe pinapakita na ma-amaze kayo sa Panginoon eh. Kung gaano kalaki, kung gaano yung wisdom ng Lord na hindi natin maintindihan eh. Noon pa lang, pinapakita at nagpapakilala na ang Panginoon. Yung pag-pass through ni Joshua sa Jordan River, magmula nung kay Edom, sin ni Edom, it will, alam mo yun, parang tinapos na ng Panginoon eh. From Edom to Dead Sea. Oh. Kaya pala pagdating sa New Testament, yung Jesus, dumating na only nag-pass through, na dapat dun sa judgment, He is the only way to salvation. Hello? Nagpapakilala ang Panginoon sa bayang Israel during that time, mga kapatid. Even the ancient Israel, napakalaki na ng significant ito, mga kapatid. Kaya yung pinasabi ko sa inyo,
na pangalang Hosea, ibig sabihin, ang pananaw nila, yung Hosea is salvation. Parang si Hosea, siya yung salvation. Siya kasi yung ginamit ng Panginoon para makatawid sa Jordan River, papasok sa Promised Land. Tapos pinalitan ng Joshua na ang ibig sabihin sa Greek word ay Jesus. Grabe, no? Kung gaano kalawak yung wisdom ng Panginoon. Na noon pa lang, pinapakilala na niya that only Jesus is the only way papunta dun sa salvation na meron po tayo. Masyado bang maraming information? Hello, nandiyan ba kayo? Nasusundan po natin, ano? So, napakaganda po masundan natin. So, pinapakita ko lang dito, mga kapatid, kung gaano ka-importante yung pangalan na nung time na from Hosea, na ang turing nila ay parang ito na yung salvation, pinalitan ng Joshua para makita natin that the Lord is salvation. Okay? The Lord is salvation. Nag-e-emphasize ito, mga kapatid, ng role ng ating Panginoon. Nagpapakilala ang Panginoon sa bayang Israel that God's role is deliverer. Na ang ating pong Panginoon, siya yung deliverer. Siya yung makapag-aalis sa atin dun sa ilog Jordan na yon. Dun sa judgment ng ilog Jordan na yon. Na naghihiwalay from wilderness into promised land. Amen? Na only Jesus, only God will pass through dun sa river of judgment na ito, mga kapatid. At hindi na kailanman nag-flow yung sin of Adam, natapos na. Hindi na tayo makakarating dun sa tinatawag na Dead Sea. Okay? So napaka-amazing po nito, mga kapatid. Ito po pinapakita ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. At napakarami pang iba. Hindi ko na yan uubusin lahat, mga kapatid. Pag binabasa natin ang Biblia, pagbabasa tayo ng Biblia, makikita natin na ang dami-daming pangalan na pinalitan. Okay? Ang dami-dami. Kahit sa New Testament, kahit sa even sa Old Testament, hanggang sa New Testament, ang dami-daming mga tao na may dating pangalan na pinalitan para makita yung bagong identity, yung pagpapakita ng bagong reputation at authority. Hello? Habang nagsasalita ba ako, may naaalala kayong pangalan sa Bible na dating may pangalan, pinalitan ng Panginoon? Ha? Meron kayo naalala? Habang nakaupo kayo dyan. Para at least alam kung aware kayo. Wala, ano? Wala. Diba? Merong Simon Pedro, merong dating Saul na naging Paul. Alam mo yun? Ang daming pangalan sa Biblia na pinalitan ng Panginoon para magpakaroon ng bagong identity. Ipinapakita ko lang, mga kapatid, kung gaano kahalaga during that time, even sa ancient Israel, yung mga identity, yung pangalan, yung tawag sa isang tao, at kung paano mo ito kinikilala. So napakahalaga, even sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Kaya pagdating po sa pangalan ng ating Panginoon, na ating pong tinatalakay ngayon, pag binabasa natin ang Old Testament, di ba kayo nagtataka? Bakit sa Old Testament, Yahweh ang nababasa natin? Yahweh. Tapos sa pagdating sa New Testament, wala na tayo masyadong babasang Yahweh. Unless kinukote. Di ba? So, makikita natin, yung pangalang Yahweh, mga kapatid, ang ibig sabihin po nito is yung God's covenant name. Okay? Na ang ibig sabihin din naman ay Lord or God. Okay? So, yung pangalang Yahweh. Okay? At in-account po yan sa Exodus chapter 3, verse 13 to 15. So, hindi na natin papakita yan. Pero sinasabi lamang po dyan, mga kapatid, na kung saan ang ating Panginoon ay nagpapakilala na ako si Yahweh, I am who I am. And this is my name forever. Walang pwedeng ipalit, walang pwedeng itulad, hindi mo pwedeng gawing isang imahe, hindi mo pwedeng itulad sa gusto mong klase ng Diyos. So, I am who I am, nagpapakilala ang Panginoon na si Yahweh, na ang pangalang Yahweh, I am who I am. At ito po ang pangalan ni Yahweh magpakailanman. So, na ang ibig sabihin ay God's covenant name, mga kapatid. Ito pong pangalan na ito, ine-emphasize ng ating Panginoon na siya po ay eternal. Wala po siyang katapusan. Hindi po siya matatapos. Hindi po magkakaroon ng panahon lang kung kailan lang mag-e-exist ang Lord natin.
Okay? Nagpapakilala po ang Panginoon sa ancient Israel. Even sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, that God is, sabi ng Lord, I am who I am. So nagpapakita ito, mga kapatid, ng kanya pong faithfulness sa kanya pong covenant. Kasi imagine niyo may nangako sa inyo 20 years ago, after 20 years, namatay. Paano yung pangako? Isasalin sa anak. Halimbawa, pinangako si Bane, bibigyan kita ng lupa. After 20 years, namatay yung nangako. Sino kaya magtutupad ng pangako? Or nangako na, tutuparin pa ba? Siyempre, hindi na, di ba? So, ibig sabihin, mga kapatid, yung nangako na to, yung pinapakita nito, mga kapatid, na yung faithfulness ng covenant ng ating Panginoon, na yung nangako, hindi siya kailanman matatapos, hindi siya kailanman mamamatay, hindi siya kailanman mawawala na parang bula. Okay? Buhay siya hanggang sa panahon po natin ngayon. Amen. Nandiyan pa kayo? Okay? So, yung pangalan din ng ating Panginoon ay tinatawag din God Almighty, makapangyarihan sa lahat. Okay? Alam nyo, kaya nga po merong mga religion, ang tawag po ay El Shaddai. Ang ibig sabihin po kasi ng El Shaddai ay God Almighty. Okay? So, makapangyarihan sa lahat. So, sa Genesis, in-account po yan, ng Genesis chapter 17, verse 1, ang sabi po dito, God revealed Himself, or pinapakita po dito, mga kapatid, na kung paano ni-reveal ng ating Panginoon na kay Abraham that God is the Almighty God. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Ina-highlight po nito, mga kapatid, yung kanyang kakaibang, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang ability to fulfill His promises. Pag sinabi ng Diyos na ako ang makapangyarihan sa lahat, huwag nyo nang isipin si Donald Trump. Huwag nyo nang isipin si Rodrigo Duterte. Huwag nyo isipin si BBM. Na parang siya yung may kakayanang gawin yung hindi niya, yung mga bagay na imposible. Mga kapatid, pag sinabi ng Panginoon na I am the God Almighty, yung mga bagay na hindi natin lubos maisip paano mangyayari, walang imposible sa Panginoon. Amen. So pinapakita ko to, mga kapatid, para maintindihan natin yung bigat, yung kakaibang bagay na identity ng ating Panginoon na tanging sa Kanya lamang, hindi po pwedeng mapunta sa iba yung ganitong klase ng katawagan, yung ganitong klase ng pangalan, yung ganitong klase ng ating pagsamba sa pangalan na ito, mga kapatid. Pinapakita rin ng ating Panginoon na ang ating Diyos is God Most High, na sa kaitaas-taasan po siya. Kung meron kayo nakikitang top 1 sa buhay na ito, na parang pakiramdam natin, pinakamagaling, pinakamatalino, alam mo yun, parang pero ang sinasabi ng Panginoon, God Most High. Ito po yung pangalan ng ating Panginoon. At in-account po ito sa Genesis chapter 14, verse 18 to 20. Yung mga sinasabi kong yan kasi maririnig niya sa record. Okay? Pag pinost yan. So kung gusto niyo siyang balikan, gusto niyo siyang basahin, pwede niyo siyang basahin ulit kasi pag binasa natin dito, malamang mga 1:30 tayo dito matatapos. Okay? So ang pangalan din ng Diyos, mga kapatid, na pinag-uusapan natin kung bakit ganun kahalaga sa Panginoon ng identity na ito. Kung sa bayang Israel, napakahalaga nung panahon na pinapalitan yung pangalan nila sapagkat meron tong malaking responsibility, meron tong purpose, at meron tong pagpapalit ng identity ng isang tao. Sa Panginoon, mga kapatid, ang ating pong Panginoon nagpapakilala na siya po ay Diyos ng kataas-taasan. God Most High. Dinideclare po dito, mga kapatid, na ang ating Panginoon is the supreme authority over heaven and earth. Kaya nga po siya sabi ng Scripture, mga kapatid, huwag kang susumpa na parang saksi ko ang langit, saksi ko ang lupa. Diba? Saksi ko si Ray, saksi ko si Irene. Hindi. Even the heaven and earth, hindi mo pwedeng gamitin. Sapagkat, pinapakita dito, mga kapatid, walang anumang bagay na mas higit at mas nakatataas sa Panginoon. Sapagkat ang langit, ang sabi po, ay trono ng Diyos. Hindi po siya kapantay ng Diyos. Amen? God Most High. Pinapakita nito, mga kapatid, yung supreme authority over heaven and earth. Kaya nga pinapakita natin yung mga nakaraang mga discussion natin sa solas,
Pinapakita natin kung paano ang Panginoon, even the foundation of this earth. Diba? Walang nagplano iba maliban sa Kanya. Walang nag-utos sa Kanya. Walang nagturo sa Kanya. Walang scientist na nag-create ng kung anumang bagay din sa universe. So lahat po ito nagpapakita ng supreme authority, mga kapatid, ng ating pong Panginoon at tanging para sa Panginoon lamang ang katawagang ito. Amen? Pinapakita rin mga kapatid at very familiar tayo, tinatawag na Jehovah Jireh. Ang pangalan ng ating Panginoon ay tinatawag ding Jehovah Jireh, the Lord will provide. Okay? O Yahweh Jireh, o Jehovah Jireh, na ang ibig sabihin mga kapatid is the Lord will provide. At in-account po yan sa Genesis chapter 22, verse 14. So pinapakita dito mga kapatid na kung saan ng panahon na si Abraham, sinabi po niya ito na ang Diyos po ay ang provider. Okay? So pinapakita po dito mga kapatid, nagpapakilala ang Panginoon, even the Old Testament, kung sino siya, kung ano siya, ano ang identity niya, ano ang pangalan niya, paano mo siya kikilalanin, paano mo siya iintindihin sa iyong buhay. Tinatawag din siyang Jehovah Rapha, the Lord who heals. At in-account po yan sa Exodus chapter 15 verse 26. God revealed Himself as the one who heals His people. Nagpakilala ang Panginoon na siya ang nagpapagaling sa kanyang mga pinili, sa kanyang mga people. Amen? Pinili ka ng Panginoon, then God, the Lord who heals, na pwede nating panghawakan sa ating pong mga buhay. Nagpapakilala ang Panginoon that God is our Jehovah Rapha, the Lord who heals. Nagpapakilala rin ng Panginoon na the Lord is our Jehovah Nisi. Na ang ibig sabihin po mga kapatid, the Lord is my banner. Ang sabi ng Exodus chapter 17 verse 15, after victory over Amalek, ito po yung panahon na inaagaw po yung kanilang tubig. Okay, wala po silang mainom. Inaagaw ng Amalek, yung kanilang lugar kung saan may bukal, may tubig. Sabi po rito, after victory over Amalek, Moses declared the Lord as Israel's banner and protector. So pag sinabi natin Jehovah Nisi, Yahweh Nisi, ang ibig sabihin ay the Lord is my banner. So ibig sabihin, para lang yun sa Panginoon. Amen? Kaya minsan magiging maingat tayo na baka yung pangalan na para sa Panginoon lang, nagagamit natin sa iba. Na ipagpapalit natin sa iba, sa sobrang excitement natin, sa sobrang overwhelmed tayo, na pagpapalit natin na yung dapat ay para sa kapurihan lang ng ating Panginoon na pupunta sa mga bagay na meron po tayo. Napupunta sa mga bagay na nagpo-provide o nagtumutulong sa bawat isa po sa atin. Okay? Nagpapakilala rin ng Panginoon that Jehovah Shalom o Yahweh Shalom. Ano ang ibig sabihin mga kapatid? The Lord is peace. Ang Lord ang nasa Panginoon yung kapayapaan. Ang kapayapaan natin ay ang ating Panginoon. Ang sabi po ng Judges chapter 16, Judges chapter 6, verse 24, ito po yung panahon na kung saan si Gideon, nag-build po siya ng isang altar after po niyang ma-experience yung assurance ng presence ng ating Panginoon. Kilala niyo ba si Gideon? Kilala niyo ba si Gideon? The 300. Okay? From 10,000, naging 300. Tapos pinakita kung paano inassure ng Panginoon na makakasama mo siya. Na makakasama niya ang ating Panginoon. After po noon mga kapatid, nung na-assure na ni Gideon, yung presence ng ating Panginoon, nasasamahan siya, anuman ang kanyang gawin, anuman ang kanyang magiging hakbang, sino man ang kanyang makakalaban, dahil na-assure niya, nasasamahan siya ng ating Panginoon. Gumawa po siya ng tinatawag na altar na ang ibig sabihin po is the Lord is peace. Ang Diyos ay kapayapaan. Nagpapakilala rin ng Panginoon that the Lord is my shepherd. Ang sabi ni David sa Psalms chapter 23 verse 1 na kung saan ginaguide siya into
pinapakita ng Panginoon na kung paano dinidescribe ni David na ang Diyos ay isang 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 shepherd na kung saan pinoprovide niya, nililid ka niya sa isang luntiang pastulan. Okay? Mga kapatid, nagpapakilala po ang Panginoon sa ancient Israel na ito pong mga pangalan na ito para sa Kanya lang. Pinakita na natin ng mga unang topic natin na kung saan huwag kang gagawa o huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa Kanya. Huwag kang gagawa mo siyang i-create na parang kung ano yung preference mo sa Panginoon, kung ano yung gusto mong Diyos, huwag kang gagawa ng ganong klase ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi pwedeng i-create, hindi pwedeng itulad sa isang bagay. At wag din nating, ito pinag-uusapan natin, na yung mga katawagan, yung pangalan, yung identity, character, personality, and everything, na lahat na ito pinag-uusapan natin, para sa Diyos lang to. At sa Diyos lang natin to. Sa Diyos, ang ating Panginoon lang ang ating tinutukoy pagdating sa mga bagay na ito. At napakarami niyan, mga kapatid. Yung kay David, yung last, the Lord is my shepherd. Na kung saan ang ating Panginoon, sabi ni David, siya yung naglilid sa Kanya. Papunta dun sa kung saan yung makakabuti sa Kanya. Yung good, yung luntiang pastulan. Diba? Yung green pasture. Kung paano ginaguide siya ng ating Panginoon. Kung paano pinoprotektahan siya. At nagpro-provide ang Lord ng mga bagay para po sa Kanya. Mga kapatid, habang sinasabi ko po yung mga bagay na ito, na kung saan, ito yung mga iilan lang to, sa mga identity, pangalan, na pwede nating ituring para sa ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, nung time na kinakausap ng ating Diyos, ang bayang Israel, ang kanyang mga pinili, ang mga people of God, mga kapatid, tumutukoy po ito na hindi lang to basta, wag mong gagamitin ng walang kabuluhan. Hindi lang to basta misuse na parang paggamit ng salitang ng pangalan ng ating Panginoon. Nung ginocommand po ng ating Diyos si Moses, sabihin mo to sa bayang Israel, sabihin mo to sa mga people na ito, sa mga taong to na pinalaya ko from Egypt, na wag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Mga kapatid, nung sinasabi to ng Diyos, kinocommand to sa bayang Israel, hindi lang po to simpleng paggamit sa walang kabuluhan. Pinapakita po ito mga kapatid, na winawarningan niya ang lahat ng mga kikilala sa Kanya, ang lahat ng mga tinuturing na Christian, ang lahat ng mga people of God, ang lahat ng niredeemed na people, ang lahat ng mga nagsasabing sila ay Kristiyano, sila ay mananampalataya. Nagpapakita po ito mga kapatid ng warning sa hindi tamang, sa mga careless na speech pagdating sa na para lamang sa Panginoon. Isa po itong warning mga kapatid sa mga people of God na ang pangalang para lamang sa Panginoon, na ang katawagan na para lamang sa Panginoon, hindi natin dapat ginagamit sa ibang bagay. Hindi natin ginagamit sa anumang bagay sa mundong ito. Kapagkat ito ina-address natin to para lamang sa ating pong Panginoon. Tinuturuan, mga kapatid, ang bayang Israel during that time. Yung bigat ng katawagan, yung identity na para sa Panginoon lamang. Hindi to simpleng paggamit lang na parang nagamit mo lang na nagkamali ka lang ng bigkas. Alam mo yun? Na parang, ay dapat pala Yahweh. Ay hindi, Yahweh. Alam mo yun? Yung parang something na parang speech lang. Na parang nagkamali ka lang ng tawag. Dapat ba Yahweh? Dapat ba Yahweh? Hindi ganun yung tinutukoy dito mga kapatid. Ang pinapakita dito, yung identity, yung bigat na ang mga bagay na ito ay para lamang sa Panginoon. It only belongs to God. Itong mga pangalan na ito mga kapatid, itong katawagan na para lamang sa Panginoon. Hindi natin pwedeng gamitin sa mga bagay na meron ng mundo ito. Naalala niyo po nung nakaraang diniscuss ko dito, minsan yung mga tao noon, kinikreate nila sa isang preference ng God na gusto nila. Pero ito mga kapatid, yung pangalan mismo ng Panginoon, yung mga binanggit ko kanina, yung mga preference, yung mga identity,
yung mga karakter na para lamang yun sa Panginoon. Huwag mo siyang ipapakita, huwag mo siyang sasabihin sa mga bagay ng mundong ito. Ay, ito, parang Diyos to eh. Minsan may gano'n tayo, parang Diyos. Ibigay mo, may pusa yung gumagano. Parang Diyos. Yung pangalang Diyos ay para sa Diyos lang. Para sa Kanya lang. Ang powerful nito. Puti na lang, nabigyan mo ko ng pendant. Kung wala ito, siguro patay na ako ngayon. Kasi yung pendant na to, anting-anting to eh. Napaka-powerful nito. Yung salitang powerful, para sa Diyos lang yun. Hello? Hindi to basta simpleng terms lang na parang kailangan yung pagkakabigkas mo, tamang pronunciation. Hindi po tayo tinuturuan dito ng parang mabulaklak na pananalita. Tinuturing dito mga kapatid na lahat ng identity na para sa Panginoon lang, pinapakita nito yung bigat na dapat ginagamit lang natin to. Only God. Only to God. Kaya ngayon lahat ng bagay na ito is for the glory of God alone. Amen? Kasi tanging para sa Panginoon lang yung mga bagay na ito, yung pangalan, yung identity niya, para sa Kanya lamang. At hindi natin ito pwedeng banggitin o ibigay sa iba. Kaya minsan, nakakalungkot, minsan, ang powerful talaga ni Satan, no? Biruin mo, magsa-start sa sana ako. Ngayon, hindi na naman ako nakapag-church. Si Satan talaga, napaka-powerful. Di ba kayo natatakot doon? Parang mas powerful na si Satan. Minsan hindi tayo aware. Pero yung word na powerful, it belongs only to God. Alam niyo ba si Satan sa paalam ng Diyos? Hindi mo siya pwedeng sabihin powerful. Pinapakita nito mga kapatid yung bigat ng pangalang Panginoon, yung identity, yung mga binanggit natin kanina. Everything na ito na para sa Panginoon lang ay para sa Panginoon lang natin dapat ginagamit. Pinapakita dito mga kapatid, ito pong bayang Israel during that time, hindi lang sila basta rescued people o hindi lang sila basta rescued nation. Kasi pinsan iisipin natin, yung Israel, sila yung pinalaya from Egypt, sila yung mga redeemed people, sila yung mga rescued people, rescued nation. Alam niyo mga kapatid, itong Israel, pinapakita po sa bawat isa sa atin, hindi lang sila basta rescued nation. Taglay po nila. Dala-dala po nila. Nung time po na pinalaya sila ng Panginoon sa Egypt, that's the very moment, the exact moment, taglay na nila yung pangalan ng Diyos. Hello? Yung time po na pinalaya sila from Egypt, taglay na nila yung pangalang Yahweh, yung pangalang Diyos, yung pangalang God is my refuge, yung God is my provider. Taglay na po nila sa pangalan nila yun. Kilala nga sila ng mga chariot eh. Yung mga tao ni Pero, pag lumalaya sila, kasama nila ang Diyos. Taglay nila, bit nila sa kanila pong pag-alis sa Egypt. Taglay po nila yung pangalang Yahweh. Taglay po nila yung pangalang Diyos. Yung pangalang, ito pong pangalan ni Yahweh, ito pong identity ni Yahweh. Alam niyo, every time sasabihin ng mga chariot, sasabihin ng mga alagad ni Pero, grabe, napaka-powerful, nakakatakot, huwag natin silang lalapitan. Biruin mo, kasama nila ang Diyos. Taglay po nila mga kapatid, hindi lang sila basta pinalaya. Ito pong bayang Israel mga kapatid, taglay nila ang pangalan ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, kayo habang minsan nakaupo lang kayo, parang pakiramdam niyo, okay, ligtas na ako. Gumawa ang Lord ng miraculous act ang Lord before the foundation of this earth. So Christian na ako. Hindi, paglabas niyo yan mga kapatid, kung babasahin niyo sa New Testament, napapaligiran doon tayo ng napakaraming saksi. Sa Romans 12. Kasi paglabas ni Bani dyan, hindi lang yung pangalan ni Bani, taglay niya yung sinasabi niyang siya ay Kristiyano. And every time na may mga pakikitunguhan tayong tao, taglay natin. Kaya nga minsan iba na ayaw matawag na Christian eh. Nahihiya. O sabi nila, Christian ako. Baka pagpariyan ako. Pero whether you like it or not mga kapatid, sa lahat ng aspeto ng buhay natin,
Kung naniniwala ka, kung nandun yung pananampalataya mo mga kapatid, na ikaw ay niligtas ng Panginoon, na ikaw ay redeemed people, na ikaw ay niligtas ng ating Panginoon, taglay-taglay po natin ang mabigat, ang tanghalan ng ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay. Taglay-taglay po ng Israel mga kapatid. Bakit? Kasi during that time, sa Israel pa lang, nandiyan po ba kayo? Kasi kung is part 2 natin to. Hindi, joke lang, maaga pa naman. Biruin mo sa bayang sa Egypt, nakita nila, nasaksihan nila yung kapangyarihan ng Diyos sa Egypt pa lang. Nung merong ipinakita na mga plagues, di ba? Yung 10 salot, nagpakita ng napakaraming miracle, yung Red Sea nahati, naging isang pader na, di ba? Isang pader na tubig. Kitang-kita po nila yung kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, kitang-kita rin sa Egypt na sinasamahan sila ng Diyos. Yung katapatan ng Lord, nung time na dumakad sila sa Red Sea, kung paano po nagpakita ang Lord ng kanya pong katapatan sa bayang Israel during that time, mga kapatid. Kitang-kita po natin na taglay-taglay nila ang pangalan ng Panginoon. Sapagkat nakikita natin yung provision ng Lord even in their wilderness. Even nung time na nasa wilderness sila. Lagi kong sinasabi, biruin mo, nagkikrave sila sa meat. Kasi mukhang nagsasawa na sila sa mana in heaven. Bilang may mga pugo na darating. Yung mga pugo sa panahon nila, mga kapatid, pagkain lang yun ng hari. Pero pinapakain sila ng Panginoon ng pugo. Ang sabi po ng scripture, pagdating po pag dumating ng dumidilim na, nagkakagulo yung mga pugo, pero sa umaga hindi nila alam kung nasaan. Ni walang bakas kung saan ang galing yung pugo. Nauuhaw sila, pinapainom sila ng Diyos. Kitang-kita natin mga kapatid, kahit yung sa wilderness, yung provision ng ating Panginoon, sa mga taong niligtas niya, sa mga taong pinili niya, pinapakita niya yung kanyang holiness doon sa bundok ng Sinai. Alam niyo, pag nagsasalita ang Panginoon noon, nung nasa Sinai sila, bago umakyat si Moses sa Mount Sinai, kasi mag-i-instruct ang Lord kung paano bubuuin ng tabernacle. Hello? Mag-i-instruct kasi ang Lord kung paano bubuuin ng tabernacle. Alam niyo, bago umakyat si Moses, nagsalita talaga ang Diyos Ang sabi po ng Scripture, ang pagkakarinig ng bayang Israel, kulog na parang mahati yung lupa. Yung parang lumilindol lang. Naalala niyo mga lindol sabihin lindol nitong mga nakaraan? Sa Cebu, sa Davao, di ba? Tapos yung sa ibang bansa, sa inyo? Venezuela, di ba? Parang, kung isipin mo, yung description ng bayang Israel during that time, habang nagsasalita ang Panginoon, pakiramdam nila mayayanig na katapusan na ng mundo. Nagpapakita ang Lord na hindi tayo pwedeng maging magkatulad, hindi tayo magkapantay. Kaya nga nagkaroon siya ng appointment In-appoint niya si Moses para talagang makipag-usap lang sa kanya. Kasi mag-i-instruct ang Lord Kung paano gagawin yung tabernacle, kung paano sila sasamba, kung paano sila mag-offering. Okay? So pinapakita dito mga kapatid, yung holiness, yung power ng ating pong Panginoon. Kaya po yung bayang Israel na to mga kapatid, taglay-taglay nila yung pangalan ng Diyos. Ewan ko lang, kung minsan nalulungkot ako sa isang Christian, parang pakiramdam niya, parang hindi niya kasama ang Lord sa buhay niya. No? Parang minsan, pakiramdam natin parang walang Diyos. Minsan kung mag-act tayo sa buhay natin, we are covenant member, we are covenant people. Pero kung mag-act tayo, parang hindi tayo Kristiyano. Yes, hindi ko sinasabing we are perfect. Pero alam niyo, taglay-taglay natin. Sana kapag tayo nakikita tayo ng mga anak nyo, yung mga anak natin, yung mga tao sa paligid natin, yung pamilya natin, yung mga kaibigan natin, sana alam nila na meron kang Kristo sa buhay mo. Kasi taglay-taglay natin ang ating pagiging Kristiyano. Taglay-taglay natin ang ating pagiging Diyos, ang pagiging niredeem ng ating Diyos, mga kapatid. Kaya ito pong nagkipag-covenant ang Lord sa bayang Israel during that time. Nais po ng Panginoon sa bayang Israel, mga kapatid,
nito pong bansang ito, nito pong bayan na ito na kanya pong pinili. Mamuhay sa katotohanan. Mamuhay na merong katotohanan. Magsabi, mamuhay na kilala talaga nila ang ating pong Panginoon. Kaya po itong commandment na ito, mga kapatid, hindi lang to basta to memorize. This is serious. Ito pong commandment na ito, mga kapatid, nung binabanggit po ito ng Diyos kay Moses, para sabihin sa bayang Israel, seryoso po ang Panginoon dito. Hindi lang para sa simpleng vocabulary lang na parang paano ipopronounce, paano natin sasabihin ang ating mga labi. Hindi ito yung patungkol sa paggamit na walang kabuluhan, yung parang maling pronunciation lang. Na parang mali lang yung pagkakabigkas. Walang problema dun eh. Kasi baka mamaya, Bisaya ka, di madiin talaga yan. Diyos talaga yan. Diba? Hindi siya patungkol sa simpleng pronunciation, mga kapatid. Yung paggamit sa walang kabuluhan, hindi siya simpleng vocabulary. Hindi siya simpleng pagbigkas lang ng ating mga labi. Mga kapatid, pinapaalala po sa bawat isa sa atin. Isa po itong warning din na kung minsan, taglay-taglay natin, tingin natin sa ating Diyos ay isang simpleng Diyos lang. Isang simpleng tao lang. Na parang Diyos na hindi nakakaalam ng mga bagay sa buhay natin. Alam mo yung parang yung weight ng panghala ng Lord, yung identity ng Lord sa buhay natin ay simple lang. Kasi makikita yan sa mga response natin, mga kapatid, sa mga respond natin. Kung ano po yung mga nagiging respond natin. Napaka-importante nito, mga kapatid. Ito pong utos ng Panginoon na ito na huwag mong gagamitin ang kanyang pangalan. Hindi lang to simpleng misuse ng paggamit ng pangalan. Hindi lang to simpleng pronunciation, mga kapatid. Kung minsan, dinadala natin ang pangalan ng Diyos, yung identity ng Lord, na parang simple lang, na parang lightweight lang. Hindi natin nakikita yung bigat ng pangalan na tanging para lamang sa ating pong Panginoon. Yung identity na para lamang sa ating pong Panginoon. Kaya po, mga kapatid, kapag ang isang tao, when someone speaks about God, kung ang isang tao nagsasalita patungkol sa ating Panginoon, pero punong-puno ang kanyang buhay ng hypocrisy, his name is dishonored. Kaya pala sabi ng Panginoon sa New Testament, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, makakapasok sa kaharian ng Diyos. Binabanggit mo nga, ang ganda nga ng pronunciation mo. European yung pronunciation mo, parang German, di ba? Yung pronunciation mo. Ang galing-galing mo nga magsalita. Ang galing-galing mo sa pronunciation ng Yahweh, God, Almighty. Pero your life ay punong-puno ng hypocrisy. Mga kapatid, you dishonor God. When someone uses God's name, ginagamit ang pangalan ng Diyos, ang identity ng ating Panginoon, to manipulate others, His name is dishonored. Alam mo, ang dami sa social media, nagpapakalalang Kristiyano. Ay, kilala ko si Yahweh, ang pangalan talagang Yahweh, yung Diyos, Jehovah. Di ba? Ang dami-daming mga tinatawag na patungkol sa pangalan ng Diyos. Para lang sabihin o para i-manipulate yung ibang mga Kristiyano. Para lang sabihin mali yung iba. Ikaw ang tama. Mga kapatid, His name is dishonored sa ganito pong klase ng paggamit sa pangalan at identity ng ating Panginoon. When someone claims to belong to Him, kung sino man yung tao na nag-claim na siya ay naka Kristo, he belongs to Him. But rich people with pride, cruelty, or deceit, mga kapatid, His name is dishonored. Ginagamit nga natin, sinasabi nga natin, binabanggit nga natin ang pangalan ng Diyos. Kiniklaim natin na tayo ay Kristiyano, na tayo ay nakay Kristo. Niligtas na tayo ng Panginoon. Kiniklaim natin na we are Christian. We are saved by grace. Kabisado natin ang solas. Pero tinitreat natin ang other people, ang mga tao sa paligid po natin, ng parang ma-pride tayo. Alam mo yung cruelty, yung punong-puno tayo ng kayabangan, punong-puno tayo ng mga mabibigat na pananalita, or deceit. His name is dishonored, mga kapatid.
Ang commandment na ito, mga kapatid, hindi lang to patungkol sa pananalita, hindi lang ito patungkol sa vocabulary, mga kapatid. Tinutukoy po ng ating Panginoon ang puso ng bawat ni-redeem niya. It reaches the heart, mga kapatid. Hindi lang to sa bukang bibig, hindi lang to sa pananalita, hindi lang to sa pronunciation. Tinuturing nito at tinutukoy po ng kautusan na ito na ang puso ng isang tao. Ano ba yung laman ng puso mo? Ano ba yung meron ka? Binabanggit mo nga, pinapakilala mo nga na ikaw ay Christian. Taglay-taglay mo si Kristo sa iyong buhay. Ang pangalan ng Kristo sa iyong buhay. Pero marumi naman ang puso natin. Mga kapatid, kung naalala niyo po yung pinag-aaralan natin kay Pastor Jeff, yung the Lord's Prayer, yung Matthew chapter 6 verse 9. Ang sabi po doon, nung time po na tinuturo po ng Panginoon sa mga disciple niya, okay, mga disciple, ganito kayo dapat manalangin. Okay, sabi niya sa Matthew chapter 6 verse 9, Our Father in heaven, hallowed be your name. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Okay? So, pinapakita nito mga kapatid, na tayo, in every time, bago tayo lumapit sa Panginoon, bago tayo humingi ng ating pang-araw-araw na kakanin, bago tayo humingi ng forgiveness or deliverance, mga kapatid, tinuturo ng ating Panginoong Jesus sa kanya pong mga alagad kung paano tayo magsisimula sa isang paggalang. Hello? Bago mo hingin yung mga bagay na meron ka, kilalanin mo muna kung sino yung hinihingian mo. Kinakailangan meron kang paggalang. Tinuturo ng ating Panginoon na kailangan magsimula tayo sa paggalang sa kanyang pangalan. Because God's name is not just a name. He is holy. His name is holy. Napaka-powerful po ng pangalan na yan, mga kapatid. Kaya po yung tinuturo to ng Panginoon sa mga disciple niya ni Jesus. Bago tayo humingi ng kahit anuman na ating kakanin, bago ka humingi ng tawad sa Panginoon, bago ka humiling ng kahit anumang bagay, mga kapatid, matuto kang gumalang sa pangalan ng Diyos. Kinakailangan alam mo kung paano galangin ang nag-iisang Diyos. Tinuturo po sa atin ng the Lord's Prayer, mga kapatid, dito sa umpisa pa lang ng Lord's Prayer, kinakailangan alam natin kung paano natin i-honor. Parang ano lang 'to nais ng Lord na sa paglapit natin sa Panginoon, kung paano natin siya tinatawag, kinakausap, parang let your name be honored. Let your name be treasured. Let your name be treated as holy. Sa Lord's Prayer, mga kapatid, hindi tayo tinuturuan kung paano tayo hihingi. Hindi lang tayo basta tinuturuan kung paano tayo hihingi ng tawad ng ating kakanin sa araw-araw. Tinuturuan din tayo. Kaya nga umpisa ng Lord's Prayer kung paano tayo magbibigay galang sa ating Panginoon na kinakausap. Sapagkat naiintindihan natin na ang lahat ng identity na ito, it only belongs to our God. Ganun natin kinikilala, ganun natin tinuturing yung kanyang pagiging Diyos, mga kapatid. Pinapakita po sa atin na taglay-taglay po natin yung pangalan ni Kristo. Kaya kinakailangan nakikita rin ito sa ating salita, sa ating attitudes, mga kapatid, sa ating mga decision making, at even sa ating mga relationship, na hindi dapat nagiging maliit ang ating Panginoon sa ating pong mga buhay, mga kapatid, sa lahat ng mga bagay na meron po tayo. Mga kapatid, kapag tayo, mga Kristiyano, ay hindi nakikita yung ating pagiging Diyos, pagiging mananampalataya, pagiging Kristiyano, itong mundo na ito, itong ungodly word na ito, mga kapatid, makikita nyo kapag ang mga Kristiyano sa loob ng simbahan, hindi rin nakikita yung pangalan ni Kristo. Hindi rin na-honor yung pangalan ni Kristo sa kanyang buhay.
Mga kapatid, itong ungodly word na ito, it always judge the name of Christ. Wala na pong ibang mag-honor sa Lord kundi yung mga tunay na pinili ng ating pong Panginoon. Kaya kung tayo mismo hindi makikita sa atin ang taglay-taglay natin si Kristo sa ating buhay, itong mundong ito, lagi nilang ire-reject ang Diyos. Lagi nilang i-judge ang pangalan ng Panginoon. Kaya minsan makikita nyo, yan ba yung Kristiyano? Yan ba yung Kristo nila? Yan ba parang hindi naman nakakapagbago ng buhay? Kaya minsan, ang dami-dami mga tao, lagi ginajudge yung pangalan ni Christ. Laging dinidishonor yung pangalan ni Christ. Bakit? Minsan kasi sa mga Kristiyano na dapat ay nakikita ang buhay natin na meron tayong Kristo. Minsan tayo rin, minsan nakikitaan din tayo na parang wala tayong pinag-iba sa kanila. Mga kapatid, meron tayong identity sa ating pong Panginoon. Na kailangan natin maging humble sa harapan ng ating Panginoon sa mga bagay na meron po tayo, mga kapatid. Hindi dahil tayo po ay perfect, but because we are the witnesses. Tayo mismo, mga kapatid, tayo mismo sa buhay natin nakikita mismo kung ano yung ginawa ni Kristo. Tayo pa lang sa buhay po natin, nakikita na po na tayo po ay mga witnesses. Tayo po ang totoong mga witnesses. Tayo po mga niligtas at pinili ng ating pong Panginoon. Mga kapatid, bilang isang mananampalataya, hindi lang natin basta dala-dala ang ordinary name. We carry the name of the one who saved us. Taglay-taglay po natin ang pangalan, ang nag-iisang pangalan na nagligtas, nagpatawad sa bawat isa po sa atin. At tayo po ay tinuring na Kanya. Amen? Taglay-taglay po natin, mga kapatid. Kaya sa ating pong mga pananalita, maging tapat tayo, mga kapatid. Sa ating pong pag-worship sa ating Panginoon, maging sincere po tayo. Sa ating mga ginagawa, maging sincere po tayo, mga kapatid. Maging gentle po tayo, mga kapatid. At ipakita po natin sa ating pong mga buhay na makita po ng mga tao sa paligid po natin na yung pangalang Jesus ay makapangyarihang Diyos. Na ang pangalang Jesus magiging isang mabangong samyo. Magiging isang kakaiba para sa kanila. Sapagkat taglay-taglay po natin yung pangalan ni Kristo sa ating pong mga buhay. Mga kapatid, bago tayo mag-pray, sana nasundan niyo yung pinag-uusapan po natin. Kaya ngayon, mga kapatid, ang tanong ko po sa bawat isa sa atin, o tanungin natin yung ating pong mga sarili. Nakikita ba ang paggalang sa aking mga salita at mga ginagawa ang pangalan ng Diyos na dinadala ko? Nakikita ba ang paggalang sa aking mga salita at mga ginagawa ang pangalan ng Diyos na dinadala ko? Do my words and actions honor the name I carry? Kayo lang po makakasagot niyan, mga kapatid. Ikatlong utos ng Panginoon, huwag mong gagamitin ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat, salamat po sa umaga pong ito. Salamat po sa paalala, Panginoon, na ang bawat isa po sa amin, taglay-taglay po namin yung inyong pong pangalan, yung inyong pong identity, Panginoon, yung inyong pong character, yung purpose mo, Panginoon, sa amin po mga buhay. Panginoon, tulungan niyo po kami na matuto kaming gumalang, matuto kaming mag-glorify sa iyo, Panginoon. Matuto ka namin i-honor sa amin po mga buhay, sa lahat po ng aspeto ng aming buhay. And even, Lord, sa amin po mga actions, sa aming mga pananalita. Lord, makita na ikaw po ay nag-glorify sa amin po mga buhay. Maraming pong salamat, Panginoon, sa mga bagay na ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po ang mga kapatid kong ito sa lahat po ng aspeto ng aming pong buhay.
Turuan mo kami, Panginoon, na matutong gumalang at magbigay ng glory, Panginoon, na ang lahat ng ito is for your glory, Panginoon. Maraming pong salamat sa oras na ito. Tulungan niyo po kami, patuloy na samahan niyo po kami, patuloy na salaksikin niyo po yung puso namin, Panginoon, sa mga bagay na ginagawa po namin, mga bagay na tinatangkilik po namin, mga bagay na kinakaabalahan po namin, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Lord, tulungan niyo po kami na yung inyo pong identity nakikita lagi sa aming pong buhay. Sa aming pong mga, kung paano kami nagre-respond, Lord, ay pagpapakita ito na tunay na ikaw ang Diyos na nagligtas sa bawat isa po sa amin. Maraming pong salamat, Panginoon, sapagkat alam ko na patuloy niyo pong kinakausap ang mga kapatid kong ito. Kami, Panginoon, individually, patuloy niyo kami tinuturuan, Panginoon, kung paano ka namin gagalangin, kung paano ka namin i-glorify, Panginoon. Maraming pong salamat na inyo pong identity, inyo pong character, Panginoon. Open na pinapakita niyo po sa amin upang matuto kami, Lord, kung paano ka namin kung paano namin titingnan yung inyong pong pagiging Diyos, na you are sovereign, Panginoon. Hindi ka po pwedeng itulad sa iba at wala kang kapantay, Panginoon. Maraming pong salamat. Pinupuri ka namin, Ama, pinapasalamatan ka po namin. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.